Okay, in this video, tuturuan ko kayo kung paano gamitin, i-install ang Rank Math SEO. So, ano nga ba ang Rank Math SEO? Ang Rank Math SEO tool ay ginagamit sa mga WordPress website para mas matulungan kayo sa inyong SEO campaign. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya i-install step-by-step process. Okay? So, of course, kailangan nyo ng WordPress website, no? So, kung wala kayong website, pwede nyo i-comment dyan. Kung hindi nyo alam kung paano gumawa ng website, pwede kong ituro sa inyo gamit ang WordPress. Pero for this video, ang focus natin is more on Rank Math, kung paano siya gamitin, kung paano i-optimize, at bibigyan ko din kayo ng mga tips para nang sa ganon is ma-maximize nyo yung potential ng Rank Math. So, ang Rank Math SEO ay free version. Of course, there's a premium one na mas maraming perks and benefits. Pero yung free version niya is okay na. Okay? So, of course, again, kailangan nyo ng WordPress website. Kung makikita nyo, ito yung dashboard na tinatawag, no? Sa WordPress. So, punta lang kayo sa plugins. So, yung plugins na yan, makikita nyo agad yan. Okay? Pero pagka yung access nyo is limited lang, pwede kayong mag-request kay client, no, na bigyan kayo ng admin access. So, ngayon, punta kayo rito sa Add New Plugin. Click nyo lang to. Then, punta tayo rito sa taas. Rank Math. Search nyo lang Rank Math. Then, makikita nyo na yan una. Although marami SEO tools, no, kagaya nitong all-in-one SEO, merong Yoast SEO, no. Ako mas nadadalian akong gamitin yung Rank Math. Although familiar din naman ako sa mga SEO tools, but for me mas madali yung paggamit ng Rank Math. So click niyo lang yung install. So after niyo siyang install, make sure na i-activate niyo rin siya agad. So pag-activate nyo, so maghihintay lang tayo ng mga ilang minuto or mga ilang segundo. Then makikita nyo na available na siya rito. So kung hindi nyo siya makikita rito, pwede kayong pumunta sa plugins. Pag pinindot nyo yung plugins, dito lalabas yung mga installed nyo plugins. Okay? So Rank Math, makikita nyo dyan. Nandito na siya. So click natin, Rank Math SEO. So makikita nyo rito, connect free account. So, connect your account lang. Tapos, ako ang ginagamit ko rito madalas is Google. So, piliin ko lang yung account na gagamitin natin. Okay, activate now. Okay, so makikita nyo, no? Meron ditong easy, meron ding advanced. Okay, so, dun lang muna tayo sa easy. Okay? So, ilalagay nyo lang dito kung ano yung website nyo or yung information nyo, no? So, ako, gusto kong ilagay dito is other business website since itong website na to is NGO or non-government organization. Meron ba dito? Ayan, NGO. Okay. So, website name, ito yung pangalan or kung meron kayong alternate version ng name or acronym, no? So, nakalagay naman siya dyan. So, lagay lang natin. So, ganun din. Your name or company name intended in feature in Google's knowledge panel. So, kung same yung pangalan ng company name nyo dun sa website nyo, mas okay, ganun lang din. So, logo, pwede rin kayo mag-upload dito, default social share. Image naman, ito yung pag nag-share kayo ng URL, no? Let's say sa Facebook. So, pakita natin kung ano itsura para mas maintindihan nyo. Okay, so ito yung makikita nyo, no? Ito yung tinatawag nating default social share image. So kung makikita nyo, itong Facebook page na to, nag-share siya ng URL. And minsan kapag nag-share tayo ng URL, di ba minsan walang lumalabas na image. Minsan itong nasa baba lang na to, ito yung mga meta title or meta description. So para mas appealing siya, nilalagyan natin siya ng ganito. Or in other context, ito yung mga tinatawag na featured image. So, pwede nyo siyang ilagay. Nandito naman yung size. I recommend na gumamit kayo ng Canva or Photoshop kung mas maalam kayo. Pero ako, Canva lang ang ginagamit ko rito. Save and continue nyo lang. Okay, so connect Google Services. So, pag connect nyo sa Google Services,
click nyo lang yung account na pinag-sign ano nyo. Okay? So, continue lang din. Okay. So, dito, kung makikita nyo, no, wala pa yung website natin dito. So, ipapakita ko sa inyo kung paano nyo siya gagawin. Mamaya, pati rito sa analytics. Okay? So, pwede nyo naman itong i-skip, pero mamaya again, ipapakita ko sa inyo, mas maganda i-set up nyo na itong Search Console and itong analytics. Okay? So, skip nyo lang. Okay, return to dashboard. Okay, sige. Explain ko muna to. Itong mga nakikita nyo rito, huwag kayong ma-confuse, huwag kayong ma-overwhelm. Then, after nyan is proceed tayo ron sa Google Search Console para mas natatrack nyo yung analytics. Okay? So, dito sa Rank Math, punta muna tayo dito sa dashboard. Okay? So, sa dashboard, ito yung mga features. Features ni Rank Math na gusto nyong maging available doon sa website nyo. So, meron siyang Content AI. So, merong AI suggestions related. Pero since libre ang ginagamit natin, limited lang to. So, I suggest na i-turn off nyo na lang to or pwede nyo rin naman gamitin. Wala namang kaso yun. So, AMP or Accelerated Mobile Page kung hindi ako nagkakamali, no? So, yan. Accelerated Mobile Page, tama naman. So, ito yung mga separate elements, no? Halimbawa, meron kayong content, tapos yung AMP, ang gagawin niya is mas papabilisin niya o mas papagaanin niya yung content nyo. Kumbaga, magkakaroon siya ng separate, hindi naman domain, para magkakaroon siya lang ng separate entity. Pero same content pa rin yung laman. So, yun yung AMP. Ginagamit ito madalas sa mga balita, no? Kaya pag kinilik nyo yung mga ng 24 oras, mas mabilis naglo-load yung website nila. So, analytics, nandito rin. Mamaya isa-set up natin yan. Instant indexing. So, ito directly notify search engines like Bing and Yandex using IndexNow API when pages are added. So, it's a good features, no? Mas maganda to or mas tutulungan niya mapabilis yung pag-index ng mga content mo. Pero, based on my personal experience, hindi naman siya ganun na pick up. Link counter. So, ito counts the total number of internal and external links. So, maganda rin yan. Nakikita mo sa content mo kung ano, ilan yung internal, ilan yung external. So, mas na monitor mo. Local SEO, perfect to kung may mga locations kayo or ang target nyo is hyperlocality. Let's say, for example, ang target nyo is Quezon City. Ano ba yung mga city sa Quezon City? Or ano yung mga places sa Quezon City? Merong Lagro City, merong Quezon City, merong ano pa ba? Fairview City, mga ganyan. News sitemap, so available lang siya sa Pro, pati yung podcast. Schema or structured data. So ito mas maganda to, enable support for the structured data which adds schema code in your website, so resulting in rich search results, better CTR, and more traffic. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung ano yung schema na yan. Okay? SEO analyzer, so ina-analyze niya yung website nyo kung kamusta ba yung pag-optimize. Basically, yun lang yung SEO analyzer na yun. Sitemaps, of course, titignan niya yung sitemaps. Ito yung library ng mga content nyo sa loob ng website. Structured siya, mas madaling nababasa kapag optimize or okay ang sitemap nyo. Video sitemap, of course, Pro. Google Web Stories, hindi ko na ito masyadong ginagamit, pero na-try ko ito isang beses. Para lang siyang, saan ko ba siya maihahalintulan. Kung familiar kayo sa Pinterest, no? Parang ganun yung dating niya. Pero more on yung image, nakapatong doon yung text. So, alam ko, obsolete na tong Google Web Stories. Hindi ko na sure kung may gumagamit pa or may strategies pang ginagamit itong Google Web Stories. WooCommerce, of course, kapag ang website nyo is more on e-commerce and may WooCommerce kayo, pwede to. Mas madali nyo siyang malalagyan ng metadata and product schema. So, itong mga features na to, no, ang napansin ko rito is hindi siya available doon sa mga competitors niya. Kagaya ng Yoast SEO, all-in-one SEO, hindi siya available. Okay, so analytics naman, again, kailangan nating i-set up yung Google Search Console dito. And para mas makita natin yung performance. So, yan. So, ngayon, wala pa siya since kaka-install pa lang natin. Yan. Wala pa. General settings.
Okay, so general settings. Okay, ang sabi rito is on first part or first element is yung links. Open external links in a new tab window. So external links, ito yung mga content na naka-anchor. So makikita nyo minsan kulay blue yan sa loob ng content nyo, no? So pag kinlik nyo yung let's say phrase or sentence na yun, no? Ang ibig sabihin niyan is mariredirect or magkakaroon ng magpa-pop up yung another window. So bigyan ko kayo ng example, no? Tingnan natin. Makikita nyo kulay blue yan, di ba? So pag kinlik nyo yan, ayan, ito ang nangyayari, nag-open siya or pinapalitan niya yung content nyo, di ba? Or yung kung nasaang page kayo, nagre-redirect siya. While kapag ka-in-on natin to, ang mangyayari is magkakaroon ng new tab or magkakaroon ng ganito. So, ganun yung mangyayari sa external links and new tab window. Okay? Webmaster Tool. Okay, so since nandito tayo sa Webmaster Tool, tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-add ng website sa Google Search Console. Okay? So, punta lang kayo sa Google Search Console. So, click nyo itong tools. Then start now. Tapos add property. Punta ito sa add property. So domain, may dalawa kayo or URL prefix. So ang pinagkaiba niyan is all across all subdomains. Ito yung halimbawa, meron kayong blog.yourdomain.com. Ito namang URL prefix, only URLs under entered address. Pero ako, ang marirecommend ko sa inyo is itong domain, mas madali siya. So, kunin natin itong domain, no? So, yung domain, yung pangalan ng website. So, dapat kasama itong HTTPS. And, so, hindi pala siya kasama. So, lagyan natin ng, kahit wala na palang www. So, next natin. Okay, so sabi rito, first one, select a record type. Yan, CNAME or text. Ito, kailangan nyo dito ng access sa server. Pero most of the time, since SEO kayo, madalang nabibigyan kayo ng access sa mga server. Unless pwede nyo i-reach out yung mga web developer. Okay? So, copy nyo to. Makikita nyo rito, no? Copy nyo to. Then, punta kayo rito ngayon. Okay, then save changes. Okay. So, pag na-save changes nyo na siya, verify nyo. So, hindi kadalasan real-time yan. Ayan, no? Hindi siya kagad lalabas. Okay. So, ang gagawin nyo is, kapag ganyan nyo na-encounter nyo, pwede nyo siyang antayin or kung hindi naman, pwede na kayong pumunta rito. So, check din natin to. Kung halimbawa, medyo gusto nyo mas mapabilis. Yun kasi merong waiting time. Okay. HTML tag, go to property. Ayan, na-verify na siya agad. So, madali siyang na-verify kasi na-install na natin yung rank math at again, ginamit natin yung same account doon sa rank math na sinetup natin kanina at dito sa Google Search Console. So, makikita nyo, andito na siya. So, wala pa siyang data, of course. And save changes na lang. Okay, so blocks. So, ito naman yung, pag sinabi natin blocks, ito yung table of contents, no? Na pwede nyong optimize or pwede nyo rin gamitin. So, halimbawa, may ayaw kayong makita sa table of contents, pwede nyo siyang i-check. Pero ako, I leave it as it is. So, analytics, so nakita nyo, ano na siya. So, pagdating naman sa analytics, punta tayo rito. So, pakita ko na rin sa inyo. Analytics. Google. So, click nyo lang yan. Get started today or dito sa taas, sign in into analytics. So, kung makikita nyo, ito yung darating, lalabas sa inyo. Pero, ang gagawin natin dito is, ito kasi meron na akong account, no? Kaya ang gagawin ko ngayon is magke-create ako ng panibagong account. So, punta lang kayo or add lang kayo ng property. Kapag meron na kayong account, hindi nyo na kailangan gumawa ng account, property na lang i-add nyo. Okay? So,
Sa property, lagay natin yung pangalan ng website. So, lagay natin PHP, of course, peso. Ayan, Philippine peso. Sa oras, Philippines. Ayan. Sige, small, NGO. Or kung wala, is organization. Hanapin na lang natin. Kung wala siya, other business activity. Wala namang kaso yan. So, dito, papakita sa inyo kung ano objectives nyo, no? So, ako, ang objectives ko since SEO, ang ginagawa natin is to generate leads, raise brand awareness, examine user behavior, or itong gate baseline report. No? Pero ako, ang ginagawa ko lang ito. Pag e-commerce, drive online sales, gamit yan. Okay, so pumili kayo rito, no? Web, Android app, iOS app. So, click nyo lang tong web. Tapos, ilalagay nyo rito yung URL. So, tatanggalin natin to. Then, copy lang natin to. So, check nyo lang yan. Ibig sabihin nito, ma-measure nyo na ilan yung nag-views, ilan yung nag-scroll, ilan yung nag-clicks. So, more on analytics ang ipapakita sa inyo nitong Google Analytics. Okay, data collection may take up to 48 hours to get started. So, Google Tag. Ipoprompt nyo na rin kayo na iset up yung Google Tag. Okay? Okay, so Google Tag para mas makita natin, no, yung or mas ma-measure niya yung traffic or yung ginagawa sa website nyo. So, copy nyo lang to. So, huwag kayong matakot kung wala kayong alam sa codes. Dali lang yan. Copy nyo lang to. Punta kayo rito. Tapos, gagamit tayo ulit ng plugins. Okay? So, pero bago yun, save muna natin to. Dahil may ginawa tayong changes. So, punta ulit tayo sa plugins. So, add new plugin. Then, click natin dito is WP Code. So, anong ginagawa ng WP Code? So, ito siya, color blue, yung plugin niya. So, install lang natin ulit, same ng ginawa natin sa Rank Math, and activate. So, pagka-activate natin, wait lang natin ng mga ilang segundo, then okay na siya. Dito na yung tinatawag nating code snippets. So, dito sa code snippets, may makikita kayo dyan, maraming mga pagpipilian. Pero ang pipiliin nyo is itong header and footer. So, sabi kasi dito sa instruction, below is the Google tag for this account. Copy and paste in the code of every page of your website immediately after the head element. Don't add more than one Google tag to each page. So, copy natin. And ito na yung header. So, paste. Tapos, kung wala na, pagka-paste nyo, save changes lang. So, nakalagay dito, di ba, global header and footer. So, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan isa-isahin yung mga web pages nyo dahil automatically, naka-universal na siya. Okay? Or global, yun yung term. So, test lang natin installation. So, minsan, hindi siya kagad nade-detect. Pero, ito, your Google tag was correctly directed on your website. So, pag ganun yung case, hindi kagad nade-detect, give it some time or pwede nyo siyang i-clear cache. Okay? So, confirm lang natin. Makikita nyo. Yan, data collection isn't active for your website. If you install tag more than 48 hours ago, make sure they set up correctly. So, okay lang yan since na-install naman na natin. Okay? So, wala na tayong gagawin dyan. Next na lang natin to. And continue to home. So, another thing na huwag nyo kakalimutan is itong settings, no? So, data collection and modification. Then, itong data collection. Okay, so turn on nyo tong data collection. Turn on nyo lang. So, turn on nyo lang din. So, bakit natin to tina-turn on? So, tina-turn on natin to para mas accurate. Hindi naman accurate. Kumbaga, meron tayong implementation or mas binibigyan natin ng authority
yung Google Analytics na mag-gather ng data. So, more on policies lang to na kailangan nating i-accept. So, dito ay acknowledge lang. So, pag na-acknowledge nyo na, goods na yan. So, balik na lang kayo ng mga ilang araw. Siguro, mga 3 days, meron ng data yan. Makikita nyo na kung ano, ilan yung users, ilan yung mga pumapasok, kung saan lugar sila galing. So, in that way, mas magiging detailed yung report nyo. Okay, so balik na tayo dito sa rank math. So, analytics. Tapos, makikita nyo, wala pa rin siya. Of course, general settings, analytics. So, i-ano na natin dito. So, pag ganito, i-reconnect lang natin. Okay? So, click lang natin yung pinaggawan natin na Google Search Console na Gmail. Okay? So, continue lang. So, in my years of SEO, safe naman sila lahat. Wala naman akong na-encounter na data breach or hacking. So, of course, makaka-receive lang kayo ng mga newsletter or promotions from your email using this since nag-sign up kayo. So, pwede naman kayong opt out. Okay, so hanapin na natin yung okay, so hindi pa rin siya lumalabas. So, minsan ganyan talaga siya, no? So, reconnect lang natin ulit. So, continue. So, nandito na siya, di ba? Check lang natin. So, ito minsan automatic na to yun sa Google Search Console. So, mahalaga kasing ma-set up natin to para nang sa ganon is mas mapabilis na yung pag-ano nyo ng rank math or kumbaga yung reporting nyo mas mapapadali na rin. Makikita nyo rin agad kung may nangyayari ba. So, since wala pa siya, hindi pa na-reread, no, ni rank math, and that's okay, may mga cases talagang ganyan. Pero lalabas din naman yan, lalo na pag na-reconnect natin. Okay? So, balikan lang natin kung dito na siya. Okay, so ang nangyari pala is dito natin siya na-create sa loob ng tax consult. So, nasa property pala siya ng tax consult. So, pwede rin naman natin gawin yon. So, nasa sa inyo na yan kung paano diskarte nyo. Pero mas okay na sana sa account na lang natin ginawa. And yan, nandito na siya. So, save changes. Saving lang. Okay. So, yan. On na siya. Yan, dito na. So, huwag kayong mag-alala, no? Yung account na yan, kumbaga parang ano lang yan eh, yung nag-handle, no? Hindi naman necessarily, yung data neto is makukuha. So, again, pagkakamali ko yun, hindi ko siya na ayos dito. Dapat pala account lang ginawa natin. Pero wala namang kaso yun. Since ang nire-read naman na data stream is galing dito sa property na to. Hindi naman sa account. Okay? So, punta tayo sa titles and meta. So, ito, isa to sa mga mahalagang bagay pagdating sa SEO. So, ito yung tinatawag nating global meta. So, ito yung magiging muka or magiging available sa harap ng mga user. So, kung makikita nyo sa Google, ganito yung itsura niya, no? So, robots meta. So, kung gusto nyo i-index yung website nyo or maging available sa Google search, dapat naka-check to. So, no follow naman prevents search engines from following links on the pages. So, kung ayaw nyong i-check ni Google search yung mga links na nasa website nyo, kiklik nyo yan. No image o yung image nyo na ginawa nyo or nasa website nyo, ayaw nyo maging available sa Google, pwede nyo i-check yan. No index. So, yung mga index, ibig sabihin is ayaw nyong palabasin, no, sa Google, which is case by case, nasa sa inyo yan. Minsan may mga client na ganun. No archive. So, ito yung mga cache links, no? May encounter nyo yung mga archive kapag gumawa na kayo ng mga contents, no? No snippets. Ito rin, hindi ko rin na-recommend na i-check nyo yan, lalo na kung may SEO campaign kayo. Ang laging chine-check lang natin dyan is, of course, index. So, separator, of course, for aesthetic purpose, nasa sa inyo na yan kung ano yung diskarte nyo. Pwedeng wala, pwedeng mamimili na lang kayo dito sa mga available. So, capitalized title.
So, every first letter ng title is magiging capitalized. So, open graph thumbnail, ito yung mga for thumbnail, no? Gaya na, iba, ito, pag sinare nyo sa Facebook, gaya ng mga sinabi ko sa inyo kanina, pwede nyo siyang i-upload dito. So, local SEO, of course, nito yung fill upan nyo siya, yung person name, yung description, website, logo, URL, email, address format, business type, opening hours format, opening. So, make sure, no, na lalo na pag meron kayong Google Business Profile, make sure na yung dalawang yon is the same sila, no? Dapat walang information na magkaiba, lalo na sa opening hours and yung details para hindi ba confuse ang Google search pagdating sa website nyo. So, dito, about page, kung meron kayo, about us, so pwede nyo siyang i-set up. Contact us. Contact page. So, geo coordinates, so latitude and longitude, paano siya kukunin, ipapakita ko sa inyo. Halimbawa, ang business nyo is gagamitin na natin itong business na to kung may Google Maps. Tingnan nga natin kung may Google Maps siya. Okay, so ito yung dati niyang pangalan, no, Sectoral Tribal Council. So, ito yung coordinates niya. Right click lang. Tapos, ito, click nyo itong 1.4. Ayan, copy to clipboard. Then, punta kayo rito. Paste nyo lang yan. Save changes. Okay? So, ganun nyo lang siya gagawin. Make sure, again, na accurate yung information na gagawin nyo rito sa local SEO. Social meta, ito naman yung Facebook URL, etc. Kung may mga Facebook additional profile, Facebook secret, more on developer side to ng Facebook. Dapat meron kayong access sa developer side ng Facebook. So, may mga documentation naman na makakatulong sa inyo rito. Pero ako, hindi ko na siya masyadong ginagamit. Nilalagay ko na lang, of course, yung URL ng page, no, kung meron siyang page. Homepage, di nyo rin kailangan gawin yan. Post formats, okay? So, dito sa post formats, ito yung magiging universal format nyo, no? So, makikita nyo naman dito. So, pag ito yung formula, or kumbaga, ito yung, ano ba, tawag dito. Ito yung parang pinaka-formula niya. Halimbawa, percent, percent, ang ibig sabihin niya is separator character. Search query, file name, site title, site description. Pero ako, ang pinakamadalas ginagamit ko lang dito is itong site title, site post. Ito yung mga format na, or meta title na gusto mong gamitin doon sa search engine results page or SERP. So, bakit ba ganito yung format niya? So, ganito yung format niya para mas madaling ma-read ni Google, dahil si Google ang binabasa naman niya is yung mga codes, no, ng website, or yung binabasa naman ng robots is yung mga code sa website and yung mga data set natin, hindi naman kung ano yung as is na pinost natin. So, makikita nyo rin, post description format. So, ako ang ginagamit ko rito kadalasan is itong excerpt. Ito ko sa inyo. Ano ba yung excerpt? Okay, hanapin na lang natin yung excerpt. Okay, description pala siya. So, leave as it is na lang yan. So, post formats, nagre-reflect nito is yung mga blog post natin. Okay? Authors, kung marami kayong authors, no, enable or disable author archives. If disabled, the author archives were redirected to your homepage. So, kung may profile kayo about dun sa author, no, so mas okay na i-enable na siya. So, mas maganda siyang i-on para yung EAT, no, may profile yung author nyo, sino yung nagsulat, para mas na-verify ni Google ano yung information about dun sa author. Miscellaneous pages, ito yung date archives, no. Ako hindi ko na to nilalabas. Why? Kasi hindi ko na siya pinapalabas sa Google dahil nagkakaroon minsan ng teen content. Teen content, ibig sabihin ito yung mga low quality content, no, na nilalabas sa Google search results, and
kapag ka nahihit na, kadalasang nahihit ng low content is itong mga types of content na to. Kasi minsan, or meron kasi sa mga blog post natin na kapag ka sinort nyo siya by year, malalabas doon yung mga year kung kailan siya na-publish. And ayoko nang ipalabas yun most of the time sa Google. So, post, ito. This is really important no na ma-configure nyo to dahil ito yung magiging itsura ng gagawin yung content. Again, ang nirarank naman ni Google is hindi yung website nyo kundi yung laman ng website nyo, no? Pwede niyang i-rank yung blog post nyo pero hindi rin niya, pero on the downside pwedeng hindi i-rank ni Google yung pinaka homepage nyo, case to case basis. Okay? So, dito sa single post title, gusto nyo maging mas maayos. So, sample page, aridubster ko. So, yung title, ito yung title na tinatawag. Yung sep, ito yung separator. And yung site name is ito. And ito, excerpt. Yan, this is an example page. Most team, most people. Default description for most page. For post pages, this can be changed on per post basis the post editor screen. So, pwede nyo naman siyang i-change, no? So, ito, schema type. So, most of the time, kung blog post yung gagawin nyo, stick with article. Pero kung book, course, event, job posting, music, product, etc., pwede nyo rin ditong baguhin yun. Article type, blog post lang tayo, no? Most of the time. So, pages. So, ganun din. Excerpt, article, blog post, landing pages. So, kung gusto nyo ipalabas yung mga landing pages nyo, okay? So, ako, I'll go with, yes, gusto kong ipakita yung mga landing pages ko. So, halimbawa, meron kayong specific landing pages for specific city or specific niche, no? So, ano yung schema type ng landing page na yon? So, ina-article ko siya, then blog post, then save changes, okay? So, atay lang natin. Save changes lang natin. Yan, okay na siya. So, portfolios. Kung may mga portfolios kayo, ito yung magiging itsura niya, no? And, yan, kung gusto niyo siya ipalabas, ano ba yung mga pwedeng laman ng portfolio? Ito yung halimbawa, mga project kayo na ginawa in the past recent years na gusto nyo i-showcase, pwede nyo ilagay yan sa portfolio, no? Tapos, sunod naman is yung services. Ganun din. Team, nasa sa inyo rin yan. And minsan may mga may encounter kayo na ganito, no? So, pag ganito yung instances, ako hindi ko na siya nilalabas, no, sa post type. So, paano nyo babaguhin yan ngayon? So, ang gagawin nyo is pupunta kayo rito sa general settings. So, check natin kung nandito siya sa general settings. Or sitemaps, check natin. Okay, sitemaps. So, ito siya. So, pag sitemaps, kunyari, ayaw nyong palabasin to or ayaw nyong ipakita sa Google. No? So, i-off nyo lang to. Dahil ito kasing TF header footer template, isa to sa mga plugins na ginamit dito sa website na to na ayaw naman nating ipalabas, no? So, ganun din. Halimbawa, yung team na content, ayaw nyo ipalabas, i-off nyo lang din siya, pati yung services. So, halimbawa, ganun sa portfolio, wala kayong portfolio, i-save changes nyo lang siya. So, kumbaga, mas nako-customize nyo siya through dito sa sitemap settings. Okay? So, balik tayo rito sa titles and meta. So, categories. So, ganun din, kung gusto nyo baguhin yung global settings, nasa sa inyo yan. Ganun din dito sa tag, sa category, yan, service category, etc. Nasa sa inyo yan. So, pwede nyo naman basahin kung ano yung ibig sabihin niya. Ano yung ibig sabihin ng mga to, no? Pero ako, I recommend na ang pinaka-i-optimize nyo is itong post, itong pages, landing pages, dahil ito yung mga lumalabas kadalasan sa Google na nag-generate ng clicks or traffic. So, sitemap settings na tayo. Since pinakita ko na sa inyo kung ano yung ginagawa ng sitemaps. So, dito sa general settings, gusto nyo bang ipalabas yung images no, na nasa website nyo sa settings, sa Google search results? So, if yes, on nyo lang to. So, include featured image.
So, featured image, ito, include the featured image even if it does not appear directly in the post content. So, nasa sa inyo yan. Pero, on natin, okay? Wala namang masama kung i-on natin yung featured image. HTML settings or HTML sitemap. May shortcode kung gusto nyo gumawa ng web page kung saan makikita nyo yung pagkakasunod-sunod ng mga content nyo. Pwede nyo gawin yon. Publish date, show date, item titles. So, kung gusto nyo makita yung mga post nyo by SEO titles ba or item titles. So, post, include in sitemap, ibig sabihin magiging available siya sa sitemap na isasubmit natin sa Google Search Console later on this video. I-go nyo siya. Okay? So, pages, landing pages, portfolios, hindi na natin in-on yan, services, team, header, categories. So, ako hindi ko na siya sinasama dahil, again, nagko-cause nga siya ng low quality or thin content. So, save changes. So, nasa sa inyo lang yan. No? So, yung strategy na binibigay ko sa inyo, kadalasan to sa mga small to medium size na site or yung nagsisimula pa lang. No? So, instant indexing. So, kung gusto nyong i-index kagad or auto-submit, kung ba meron kayong bagong post or pages na ginawa, save changes nyo lang, then auto-submit na siya kagad. So, wala na kayong kailangan gawin. SEO Analyzer. So, ito, i-analyze niya. Click lang natin. So, dito, bibigyan kayo niya ng mga tips, no? Na kung paano pa mai-improve or yung standing ng website nyo ngayon pagdating sa SEO. So, total score is 86%, no? Yan. Nakikita nyo, image, alt text, wala siyang ganun. Keywords, focused keywords. So, yan ba? Sa valuable tool din, na makikita nyo kung ano yung mga warnings, mabibigyan kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyo pang ayusin. So, status and tools, kadalasan, hindi na to masyadong ginagamit, no? And help and support, yan. Kung kailangan nyo pa ng more on, gusto nyo nang naghahanap kayo ng knowledge base or may hindi kayo maintindihan, pwede nyo hanapin. Okay, so let's use this rank math naman, no? In terms of sa pag-optimize. So, tayo sa post. Then, sa post, dito yung mga blog post, no? So, add nyo lang tayo. So, ano lang, X lang natin to. Ask me later. Okay, add title. So, kunyari, gagawa tayo ng content. Okay, so I'm using this SEO Writing AI para mas mapabilis. So, kunyari, ang keywords natin is ita, inda, or indigenous. Sige, ita na lang. Ita, inda, Philippines. So, generate title lang. Indigenous people. So, small lang natin. Then, informational point of view. Hindi natin lalagyan. United States. Anthropic. Gamit natin itong 3.5 sonnet. So, images, yes. Image style, photo, video, nauna natin to. NLP, nilagyan natin. Tapos, statistics or facts, conclusion, tables, H3 list. So, italics, ayoko na yan. Quotes, di na natin kailangan yan. Bold, hindi rin. Internal linking, so pwede tayo mag-add dyan. External, automatic. Connect to web, basic lang natin, source link, URL, real-time search results, okay? So, publication, no need na, then, generate lang natin, no? Run lang natin to para mas mapabilis yung paggawa natin ng content. So, let's wait lang. So, habang naghihintay, explain ko na rin sa inyo kung saan nyo makikita yung rank math, okay? So, dito sa taas, makikita nyo, ito yung rank math, no? So, meron ditong focus keywords, nandito yung basic SEO, additional. Then, ipapakita ko rin sa inyo kung paano nyo siya gagamitin. Okay? So, wait lang natin yung blog post. Then, ipipaste natin siya rito.
So, ito yung maging itsura niya sa image. Okay. So, since wala pa tayong title and description, di ba siya nalagyan? Schema. So, article. Pero kung gusto niyo siyang palitan, nandito lang, code validation pag pro. Pero pwede niyo naman ipa-validate yan, no? Sa mga free sa Google. So, it's 56% na. Wait na lang natin ng mga ilang sandali. Then, gagamitin na natin siya as a example content dito sa website na to. Okay, so since tapos na yung content na ginawa ni SEO Writing AI, so click lang natin to. Makikita nyo, ito yung images. Yan. Makikita nyo, no? Meron siyang source link. So, ngayon, balik tayo dito sa RankMath. So, yung focus keyword na ginawa natin kanina rito is ETA in the Philippines. So, paste lang natin. Then, sa title, the ETA in the Philippines. Ayan, meron na siyang 37. So, copy natin to. So, paste lang natin. Okay, so, naging 70% na siya. So, palitan lang natin. So, since hindi naman siya heading, palitan natin siya into paragraph. So, tingnan natin ngayon since may score na siya, diba? So, hooray, you're using focus keyword in the SEO title. So, may mga check na siya, focus keyword inside the meta description. So, ibig sabihin, yung title is nandito siya sa loob ng sa description, nandito yung meta description. So, kung hindi nyo alam, or kung kailangan nyo lagyan, so, copy nyo lang to, show meta tags, copy nyo lang to, then paste nyo dito. Okay? Makikita nyo, sobra-sobra siya. And challenges. Yan. So, ginawa lang, pinag-green lang natin. Okay? Pero, again, nandito pa rin yung keywords natin, which is okay, kaya siya nag-check. Kung sinabing focus keyword yung SEO title, ibig sabihin, ito yung title, ito yung focus keyword. Focus keyword inside SEO meta description, ibig sabihin, ito yung meta description, nandito yung keywords natin. So, use focus keyword in the URL. So, kailangan mo natin siya may publish para lumabas yung title niya or yung sa URL niya, yung so, copy, view post, dito na siya. So, edit post lang natin ulit. So, balikan natin kung nandito na ba yung title. Okay, di ba? Nasa URL na siya. Kasi kailangan nyo lang siyang i-publish. Focus keyword doesn't appear at the beginning of your content. Do you know the ETA in the, lagyan natin, Philippines, have lived. Okay, so nandiyan na siya. Nag-check na siya, di ba? So, content is 1,402 words long. So, additional. So, focus keyword found in the subheadings. So, ito yung title. Subheadings is ito. Okay. Ancient roots in Southeast Asia. Okay. Physical characters and demographics. ETA in the Philippines. So, ito yung subheading natin. Nasa H2 siya. Kaya siya nag-check. Add an image with focus keyword as alt text. So, copy natin itong keywords, ETA in the Philippines. Tapos ngayon, sabi, kailangan daw maglagay tayo ng keywords sa alt text. So, click lang natin to. And open. So, ulitin natin. Kailangan natin siyang i-replace. Open Media Library. Tapos, makikita nyo rito, nandito yung alt text, no? So, paste lang natin dito. Select. So, makikita nyo is, ayun, nag-check na siya. Diba? Keyword density 0.1, which is low the focus keyword in combination appears in 3 times. Ibig sabihin, kulang yung paggamit natin ng keywords. So, ang gagawin natin ngayon, ETA in the Philippines. So, hanap tayo ngayon ng ETA. ETA, the Philippines, culture. So, this is for example lang, no, para makita natin. So, 4 times. So, gamitin pa natin. Okay. 5 times. So,
So, basically, pinapalitan ko lang lahat ng mga ita, nilalagyan ko lang ng in the Philippines. So, pero at the end, syempre, kailangan nyo pa rin siyang basahin, no? Kung nagme-make sense ba. Okay, wag nyo siyang gawin for SEO purposes, pero for this tutorial, pinapakita ko lang kung paano nyo maaayos yun, okay? So, pag sumobra na kayo, 7 times, slow, yan, okay. So, nag-green na siya. At least 11 times natin siyang ginamit. So, pag sumobra tayo, hindi rin maganda dahil nagki-keyword stuffing. Okay. So, next tayo is your URL is 71 characters long. So, URL, dito nyo siya makikita. Ito yung, or yung permalinks. So, make sure na color green siya para maka-follow tayo or URL friendly siya. We couldn't find any internal links in your content. So, internal links, so halimbawa is hanap tayo ng ililink natin inside doon sa loob ng website. So, halimbawa, itong projects. So, click natin itong on projects. Copy lang natin yan. Then, lagay tayo ng internal links. Okay, click nyo lang to. Ibig sabihin yan, link, then enter nyo lang yung URL. So, di ba? Nag-check na siya. So, 83 na tayo. So, use content AI. So, of course, hindi naman yan necessary. Ginagamit lang yan para i-upsell kayo. Your title doesn't contain positive. Okay, the negative impact. Okay, di ba? Ngayon siya negative or positive. Halimbawa, the powerful impact. Okay? Ngayon siya ng ganun. Philip. So, sabi rito, your title doesn't contain power words or at least one. So, dito yung mga power words na yun. Ano ba yung mga sinasabi na yun? This is a good headline. So, makikita nyo naman dito kung ano yung mga power words na yun. Pero ako, mostly, hindi ko na siya fina-follow. Your SEO title doesn't contain numbers. So, lagyan natin, 2024. Okay, so, nag-check na siya. Diba? So, basically, yun lang naman yun. Pero, hindi na natin siya lalagyan. Okay? So, update lang natin. Makikita nyo, 83% na siya. Again, pwede nyo ipa 100 yan. Nasa sa inyo yan. Nasa strategy nyo yan kung paano siya gagawin. So, basically, yun yung basics na tinuro ko sa inyo. And pwede nyo yung magamit sa mga contents nyo. No? So, ito na siya. Ito nyo, ang bilis na lang gumawa, no? Okay. So, yun lang, pinakita ko sa inyo kung paano gamitin yung rank math, paano mag-set up, and kung may mga katanungan kayo or questions, pwede nyo akong i-reach out, pwede kayo mag-comment. Then, I hope na itong video na to is nakatulong sa inyo, and see you on our next